Sabi nila sa buhay daw, madalas kapag nagmamahal tayo, nagagawa nating mangarap ng mataas upang may mapatunayan sa buhay at magkaroon na rin ng magandang buhay. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para na nga rin sa magandang future na may bibigay natin sa tao na nais nating makasama habang buhay. Pero paano kung sa pag-abot mo ng mataas na pangarap na yon, hindi mo mapapansin na nagkukulang ka na pala sa taong mahal mo? Paano kung huli na ang lahat bago mo ito mapagtanto? Anong mga makakaya mong gawin para makabawi? Paano nga ba nagsimula ang kwento? Alis ka? Mababa ang boses na tanungan ng babae nang makita ang asawa na lumabas ng silid at nakabihis. May dala itong backpack at makakapal na folder. I have to, babe. May case digest kasi kaming kailangan tapusin. Tapos kailangan pa naming mag-practice para sa mock trial. Pag-explain nga ng lalaki, kaya napabuntong hininga ang babae. Siya nga pala si Alicia Guzman, 22 years old, graduate ng Bachelor of Science in Business Administration at kasalukuyang nagtatrabaho bilang sekretary ng isang abogado. Ang kausap niya ay si Primo Valderrama na kanyang asawa. 23 years old, graduate ng Political Science at sa kasalukuyan nag-aaral nga sa law school para abutin ang pangarap na maging abogado. Ilang taon na nga rin ang kanilang relasyon. Nagsimula ang lahat ng third year college si Alicia. Magkaiba man sila, ng kurso ay pareho naman silang pumapasok sa isang university. May event noon sa university nang magkakilala sila. Third year si Alicia habang fourth year naman si Primo. Pareho kasi sila ng club na sinalihan sa event na yon. Sa unang tingin ay parang nakuha na nga ni Alicia ang atensyon ni Primo. Kaya naman nagpakilala at nakipagkaibigan na nga sa kanya ang lalaki. Dahil na nga rin may mga common friends sila, ay naging madalas pa nga ang pagkikita nila. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, ay nagsimula na ngang manligaw sa kanya si Primo. Hindi rin naman nagtagal ay sinagot niya ito kasi nakita at naramdaman niya ang sincerity ng lalaki. Bukod doon ay matalino at masipag din ito na kahit nanggaling sa may kayang pamilya, ay ayaw nitong umasa lang sa mga magulang at gusto na ngang may mapatunayan sa buhay na hindi nanghihingi ng tulong sa iba. Kaya naman alam niyang mabuti yung ang lalaki. Kay Primo nga niya naramdaman na magkaroon ng pamilya na wala nga siya habang lumalaki. Kasi nga'y lumaki nga siya sa isang bahay ampunan sa Cebu at 18 years old nang makipagsapalaran sa Manila upang magkaroon ng magandang buhay. Pero gabi na masyado, hindi ba pwedeng bukas na lang gawin yan? Nalulumo na tanong nga ni Alicia kay Primo. Hindi honey, bukas na kasi ang deadline ng case digest namin. Tapos bukas ng hapon gagawin ng mock trial. Sagot ng lalaki. Naging maayos at masaya naman ang relasyon nila nung una. Kahit nang gumraduate na si Primo at nagsimula sa law school, ay hindi ito nawala ng oras sa kanya. At pagka-graduate din niya sa college, ay inaya na siya agad ni Primo na magpakasal. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Kahit pa sa tingin niya ay pareho pa silang bata masyado. Sobrang simple nang naging kasal nila. Sa judge lang iyon ginawa at hindi magarbo. Mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Pero puno naman yon ng pagmamahal. At pagkatapos nun ay nagsama na nga sila sa isang apartment. Nagpatuloy pa rin sa pag-aaral si Primo habang namumuhay sila bilang mag-asawa, habang si Alicia naman ay nagpasyang mamasukan nga bilang sekretarya ng isang abogad na nagmamay-ari ng sariling firm. Maayos naman ang lahat nung una. Ang kaso, nitong mga nakaraang buwan ay pansin ni Alicia na tila nawawalan na ng oras sa kanya si Primo. Ayaw niyang magreklamo kasi alam niya na mataas ang pangarap ng lalaki para sa kanilang dalawa. Pero minsan, naiisip niya na busy rin naman siya sa trabaho
Pero pilit pa rin gumagawa ng paraan para magkaroon sila ng oras ni Primo. Pero nitong mga nakaraang buwan nga pakiramdam niya ay siya na lang ang nag-i-effort. Gaya ngayon. Primo, ganito na lang ba tayo palagi? Mababa ang boses at nalulumong tanong niya. Anong ganito? Ano bang nangyari? Look, I'm just really busy right now, okay? Naiintindihan mo naman na hindi lang para sa akin to, di ba? Para sa ating dalawa din. Para sa future na bubuuin nating magkasama. Para sa magandang buhay na maibibigay natin sa mga magiging anak natin. Paliwanag nga ng lalaki. Alam mo naman yun eh. Pero Primo, busy rin ako sa trabaho. At kahit gaano ka ka-busy, pinipilit naman na magawan ng oras para sa ating dalawa, di ba? Bakit parang pakiramdam ko ako na lang ang nag-e-effort para magkaroon tayo ng quality time? Look, Primo. Hindi sa nagre-reklamo ako kasi alam ko na pangarap mo ang pinag-uusapan natin dito. Pero konting oras man lang na hinihingi ko sa'yo. Hindi mo ba kayang ibigay sa akin yun kahit ngayon lang? Kanina pa masama ang pakiramdam ko. I just need you here. Kahit ngayon lang, please. Puno ng pagsusumamo, napakiusap nga ni Alicia. Napahinga naman ang malalim ang lalaki bago humakbang at marahang hinaplos ang pisngi niya. I'm really sorry, babe. Pero importante lang talaga to. Promise, pipilitin kong matapos ng maaga ang mga kailangan nating gawin. Naming gawin para makauwi ako kaagad. Kapag medyo nabawasan na ang mga ginagawa, I will make it up to you, okay? Paglalambing pa nga ng lalaki. Mahina na nga lamang napabuntong hininga si Alicia at hindi na nakasagot pa. Alam at ramdam kasi niya na hindi naman na niya mapipigilan pa si Primo. Kaya naman wala na nga siyang nagawa sa huli kundi ang panuorin ito na maglakad palabas ng apartment nila. Sobra siyang stress sa trabaho nitong mga nakaraang linggo at umaasa siya na magkakaroon sila ng quality time ni Primo. Noon kasi pag stress siya, napapagaan lagi ni Primo ang pakiramdam niya. Hindi mo niya maintindihan kung bakit sa isang iglap parang ang dami nang nagbago. Akmang maglalakad na nga sana si Alicia papasok ng kwarto nila. Pero agad siyang natigilan nang maramdamang kumirot ang tiyan niya. Agad nga siyang napangiwi at napakapit sa pader. At nang tinignan nga niyang binti niya, nakita niya ang konting dugo na tumatagas doon. Aray! Dagdag pa nga niya na halos na may lipit na. Sobra nga siyang natakot at kinabahan sa nangyari at sinubukan niyang tawagan ng phone ni Primo. Pero hindi ito sumasagot. Kaya sa huli, kahit pa nangihina ay pinilit nga niya na maglakad palabas para kumatok sa mga nagpapahinga na kapitbahay. At ang huli niyang naalala bago siya nawalan ng malay ay ang pag-aalala ng mga kapitbahay nila sa kanya at ang pagbuhat ng isa sa kanya para nga may takbo sa ospital. Nagising si Alicia na umaga na at ang unang bumungad sa kanya ay ang kulay puti na kisame ng ospital. Nangiginhala nga niyang paningin sa paligid, nakita niya si Primo na nakaupo sa silya sa tabi ng hospital bed at natutulog. Sakto namang may pumasok na doktor sa silid kaya nagising din si Primo kaagad at napatingin sa kanya. Babe, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod at naghalalang tanong nga nito. Pero hindi siya sumagot. Medyo masama kasi ang loob niya. Dahil sinabi na nga niya ritong masama ang pakiramdam niya at kailangan niya ito. Pero hindi ito nakinig at umalis pa rin. Good morning, Mr. and Mrs. Valderrama. Pati nga ng doktor sa kanila. Dok, ano pong nangyari sa akin? Nangihina nga. Natanong ni Alicia tapos ay napalunok nga ng laway. Nang maalalang dinugo siya. Bakit po may dugo kagabi? Tanong pa nga nito. Wait, hindi mo alam na buntis ka? Nakakunot ang noon na tanong nga ng doktor. Kaya mahina siyang napasinghap at marahang umiling. Buntis ang asawa ko, Dok? Malawak nga ngiti at puno ng galak na tanong naman ni Primo. Well, base sa results ng mga test na ginawa namin, napag-alaman namin
na halos 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Pero sa kasamaang palad, hindi natin naagapan. I'm sorry, Mrs. Valderrama. But you had a miscarriage. Wala naman kaming nakitang problema sa health mo kaya malamang stress ang dahilan. Have you been working too hard lately? Na-stress ka ba? Wika nga ng doktor. Ang ngiti sa labi nga ni Primo ay agad na nawala at napalitan ng lungkot. Sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Alicia. Kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Hindi na nga siya nakakibo pa. Basta tahimik na nga lamang siyang lumuha. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang nangyari. Na hindi niya alam na buntis siya. Na hindi siya nakaramdam ng kahit na anong sintomas na buntis nga siya. Tapos ngayon, malalaman niya na nalaglag ang bata dahil sa stress. Sobrang sakit tanggapin nun para sa kanya. Kaya naman wala nga siyang nagawa kundi ang umiyak habang si Primo ay patuloy sa pagkausap sa doktor. Sa tingin din naman kasi niya, hindi niya makakausap ng maayos ang doktor sa ganitong sitwasyon na parang hindi nagfa-function ng maayos ang isip niya. Galit, sakit, paghihinayang, yun ang halo-halong emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Babe, are you okay? Narinig nga niya ang mababa at nag-aalalang boses na tanong ni Primo sa kanya. Kaya napalingon nga siya dito. Sa kanya napansin na wala na pala ang doktor. Okay lang ba ako? Yan ba ang tanong mo? Naririnig mo ba ang sarili mo, Primo? Tinatanong mo ako kung okay lang ba ako? Na hindi ko nga alam na buntis ako tapos ngayon, malalaman ko na nalaglag ang batang nasa sinapupunan ko kaya sa tingin mo ba, okay lang ako? Lumuluha nga na sagot niya. Look, it's not your fault, okay? Ang sabi ng doktor, nakakaapekto talaga ang sobrang stress sa kalagayan ng kahit na sinong buntis. Nare-reserve din ng bata ang energy na yon na nagdudulot ang komplikasyon kaya hindi mo kasalanan. Mahinahon ng boses na wika pa nga ni Primo na parang pinapatahan siya. Pero sarkastiko lang siyang natawa kasi galit na galit nga siya nung mga sandaling yun. At sobrang nasasaktan. Alam niya ang kasalanan at pagkukulang niya pero gusto nga niyang ibaling yun sa iba. Tama, hindi ko kasalanan. Kasi kasalanan mo ang lahat. Puno ng diin na sagot pa nga niya. Kaya agad na umawa ang bibig ng lalaki. Primo, nagmakaawa ako sa'yo kagabi. Na huwag kang umalis. Kasi kailangan kita. Kasi masama ang pakiramdam ko. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ko pinakinggan at umalis ka pa rin. Dagdag pa nga niya, kaya may namuna nga ring luha sa mga mata ng lalaki. Babe, alam kong galit ka. Nagtatampo ka. Alam ko na nasasaktan ka ngayon pero ano? Pagputol nga niya sa sasabihin nito. Primo, nangako ka noong nagpakasal tayo. Nangako ka na bibigyan mo ako ng isang masayang pamilya. Bagay na, hindi ko naranasan sa paglaki ko. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, parang mas pinaramdam mo lang sa akin na mag-isa ako. Nangako ka rin na laging akong unahin mo. Pero anong ginawa mo? Inuna mo pa ang lecheng pangarap na yan kaysa sa akin. Ni hindi mo na nga ako nagawang tanungin kung kamusta ang araw ko o kung okay lang ba ako. Patuloy sa pagluha at puno ng hinanakit, nasigaw niya. I'm really sorry, babe. Nakayuko at lumuluha nga ang mga mata na sagot ni Primo. Sorry din, Primo. Pero sa tingin ko, hindi na kita kayang makita pa. Ani nga nito. What? Puno ng takot na tanong nga nito. Kung makikita pa kita, paulit-ulit ko lang maalala na dahil sa'yo nawalan ako ng anak. Kaya umalis ka na, Primo. Maghiwalay na tayo. Puno ng diin na saad nga niya. Babe, huwag naman ganito, please. Hindi lang naman ikaw ang nawalan. Nawalan din ako, sorry. Alam ko na nagkulang ako at hindi na mauulit babawi ako sa'yo. So please, wag naman ganito. Pagsusuma mo ng lalaki. Kagabi, nung nakiusap ako sa'yo na wag kang umalis, pinakinggan mo ba ako? Hindi naman, di ba? Kaya please, umalis ka na lang. Umalis ka na. Umiiyak na sigaw nga niya. At dala ng pinaghalong takot at konsensya,
ay humakbang palayo si Primo. Hindi dahil pumapayag siyang maghiwalay sila, kundi dahil ayaw nga niyang mas masaktan at mas lumala pa ang kondisyon ni Alicia. Naiintindihan niya, nagalit ito at nasasaktan kaya nakapagsabi ito ng mga bagay na hindi sinasadya at handa siyang intindihin ito kahit paggaano katagal. Hindi niya susukuan ito dahil mahal niya ito at alam niyang mga pagkukulang niya. Sa mga sandaling yun, iniisip niya na sana nakinig siya kay Alicia kagabi. Sana hindi na nga lamang siya umalis. Sana sinamahan niya ito. Di sana baka hindi nangyari to. I'm really sorry, babe. But I can't let you go. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. I'm really sorry. Sana mapatawad mo ko. Aalis muna ako saglit pero bigyan mo ko ng pagkakataon. Bigyan kita ng espasyo. Magpahinga ka muna dito. Babalik ako kaagad. Umiiyak nga na bulong niya pero hindi sumagot si Alicia. Nanatili ngang nakatitig lang sa kawalan habang lumuluha nga ang kanyang mga mata. Nang araw ding iyon, kahit na hindi pa maayos ang lagay ni Alicia, ay nagpasya siyang magpa-discharge nang hindi sinasabi kay Primo at dala ng labis na sakit at galit na nararamdaman. Napagpasyahan din niyang umalis nang walang paalam at umuwi sa Cebu para doon magsimula ulit. Malayo sa lugar at tao na magpapaalala sa kanya ng sakit na mawalan ng anak na hindi pa nabubuhay at nakakasama. And 6 years later, anak, dito ka lang ha, huwag malikot at huwag na huwag kang aalis dito. Kakausapin lang saglit ni mama ang boss niya, okay? Mababa ang boses na wika ni Alicia sa anak. Pagkarating nila sa lobby ng isang law firm kung saan siya nagtatrabaho bilang sekretarya sa mga nakalipas na taon. 6 na taon ang mabilis na lumipas mula nang nagpasya siyang umalis at iwan ang lahat. Pagkabalik niya dito sa Cebu kung saan siya lumaki at nagkaisip, pagkaraan lang ng ilang linggo ay nakaramdam siya ng kakaibang mga sintomas na gaya ng sa mga buntis. Kaya naman nagpa-check up siya agad dahil natakot siya na baka nagkaroon siya ng komplikasyon dala ng pagkalaglag ng anak nila ni Primo. Pero hindi. Nalaman niya na nagdadalang tao nga siya. Paano nangyari iyon? Well, the doctor in Manila failed to notice 2 heartbeats. Totoo na nalaglagan siya ng isang anak, pero kambal pala ang nasa sinapupunan niya. Kumbaga, parang isang milagro o himala na ang isa pang sanggol sa sinapupunan niya ay nakaligtas. Sobra ulit siyang natakot sa nalaman, lalo na't iniwan na lang niya basta si Primo. Noong una, nagbalak siya na bumalik, pero nang marinig ang sinabi ng doktor na bawal siyang ma-stress, ay mas lalo siyang natakot na baka pati ang isa pa niyang anak ay mawala din sa kaparehong dahilan. So in the end, napagpasyahan niyang magtago at hindi na sabihin sa lalaki ang totoo para protektahan ang nasa sinapupunan niya. Alam niya na mali at masyadong makasarili ang ginawa niya, pero natakot lang talaga siya na maulit ang mga nangyari. Kaya bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa anak, ay ganito ang naging pasya niya. Mama, matagal pa po ba kayo? Gutom na po ako eh. Nakanguso na wika nga ng cute na batang lalaki, kaya mahina siyang natawa. Mabilis lang si mama, kaya wag ka nang nagpapakyut dyan. Biro nga niya na kiniliti nga ang bata kaya napahagigik ito. Sige na babe ka dito babalik din kagad si mama. Saad pa nga niya at nakangiting tumangunga ang bata. Okay po, Mama. 5 taong gulang na si Percy, ang naging anak nila ni Primo. Ang kapatid nitong nawala, inassume niya na isang babae at pinangalanan niyang Presi. Sa totoo lang, dahil nga lumaki siyang walang pamilya, ay hindi naging madali sa kanya na magpalaki mag-isa ng anak habang nagtatrabaho. Mabuti na lang at mayroon siyang naging mga mabubuting kaibigan dito noon, kahit bago pa siya umalis at nakipagsapalaran sa Maynila. Mga mabubuting tao na nakatuwang niya tumulong sa kanya
Naglakad na palapit sa elevator si Alicia para makapunta sa palapag ng opisina nila. Saktong pagkasakay niya sa elevator, parang tadhana na pumasok sa loob nang gusali si Primo habang hawak ang phone na tila may kausap. I'm already here, Vince. Hintay na lang kita sa lobby, baka mamaya maligaw pa ako. Sa laki ng building niyo. Natatawa na wika nito bago ibinaba ang tawag. Tapos ay naglakad ito palapit sa mga L-shaped leather sofa na nasa lobby kung nasaan ang batang si Primo. Pagkaupo niya sa sofa ay agad siyang dumikuwatro at kumunot ang noo niya nang mapansin ang isang cute na batang lalaki na dumikuwatro rin. Nang napatingin siya rito ay mabilis na nag-iwas ng tingin ng bata na halatang nagpipigil ng tawa. Kumunot naman ang noo niya bago inalis ang pagkakadikuwatro at sumandal sa sofa at ganun din ang ginawa ng bata. Inalis niya ang pagkakasandal sa sofa at napabuntong hininga at ganun din ang ginawa ng bata na parang ginagaya ang bawat kilos niya. Are you imitating me? Nakahunot ang noo at mababa ang boses na tanong nga ng lalaki sa bata. Are you imitating me? Panggagaya pa nga ulit ng bata. So cute na boses kaya imbes na mainis, mahina na nga lamang natawa ang lalaki at bigla na nga ring tumawa. You're funny, ah? Wika nga niya. Hey, you're funny, ah? Sagot pa nga ng cute na bata kaya mas lalo siyang natawa. By the way, I'm Attorney Primo Valderrama. What is your name? Tanong pa nga niya. I'm Attorney Primo. Hala, attorney po kayo? Naku, sorry po, nagja-joke lang po talaga ako. Huwag niyo po akong ipapakulong, ha? Wika nga ng bata kaya muli siyang napahalakhak. Paano ko naman ipapakulong ang isang cute na batang kagaya mo? Nakangiting tanong niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan. Ang gaan nga ng loob niya rito, kahit alam niya ngayon lang niya ito nakita. Ano nga ulit ang pangalan mo? At ilang taon ka na? Tanong pa nga niya. Percy po. Hindi po Percy Jackson pero Percy Guzman po at 5 years old na po ako. Sagot nga ng bata sa kanya. Saglit siyang natigilan nang marinig nga ang last name nito. Tila may konting sakit na kumurot sa puso niya nang maalala ang tao na sobrang naging laki ng papel sa buhay niya. Sino pa ba walang iba kundi si Alicia? Kamusta na kaya siya ngayon? It's been 6 years. Masaya na kaya siya ngayon? Kung nasaan man siya, galit pa ba siya sa akin? Tanong ng kaliwang bahagi ng utak niya. Well, pwede naman niyang ipahanap ang babae kung gusto niya, pero hindi niya ginawa. Siguro kasi ay natatakot siya na baka hanggang ngayon ay galit pa rin sa kanya ito. Sa totoo lang kasi, hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang binabangungot ng mga nangyari noon. Ang pagkawala ng anak nila, ang paninisi sa kanya ni Alicia, at ang basta na lang nito, pag-iwan sa kanya dahil napagod na ito at nasaktan ng sobra dahil nga mas inuna niya ang pangarap. Although ginawa niya yon para sa future nila ni Alicia, nabigo siyang makita na dahil dito ay unti-unti na pala niyang napapabayaan ng babae na pinangakuan niyang mamahalin, aalagaan at uunahin niya sa lahat ng bahay. Mahina siyang napabuntong hininga bago nagpa siyang iwaksi ang bagay na iyon sa isip niya at muling hinarap ang bata. Nice to meet you, Percy. Anong ginagawa mo mag-isa rito? Nasaan ang mga bagulang mo? Tanong nga niya. Nice meeting you rin po, attorney. Dito po nag-work si Mama. Umalis lang po siya saglit para po kausapin po ang boss niya sa taas pero babalik din daw po siya kaagad. Kaya sabi po niya, wag daw po akong alis po dito. Alam niyo po, Sir Attorney, kapag big boy na po ako, gusto ko rin pong maging kagaya niyo. Wika pa nga nito. Talaga? Bakit naman? Tanong naman ni Primo. Kasi po para po kayong superhero. Pinagtatanggol niyo po yung mga naaapit tapos pinapakulong po yung mga bad people. Pero teka lang po, hindi naman po kayo bad attorney, di ba po? Sad nga ng bata, habang nakakunot nga ang noo. What do you mean? Curious na tanong naman ni Primo. Sa TV News po kasi madami pong bad attorney. Nagsisinungaling po sila lagi para ipagtanggol po ang mga bad people.
Paliwanag nga po nila, hindi naman ganun. Sad nga ng batang si Percy kaya tipid siyang napangiti. Base sa narinig mula sa bata, alam nga niyang matalino ito. Imagine, kayang sabihin sa kanya yon ng isang 5 taong gulang na bata? Sa edad nito dapat puro paglalaro lang ang nasa isip niya. Hindi ang mga issues na napapanood sa balita. Pero totoo naman kasi ang sinabi nga nito, na maraming abogado na handang itaya ang pangalan at gumawa ng masama para sa pera at kapangyarihan. At yun ay isang bagay na hindi nga niya gagawin. Hindi ako perfect na attorney pero ang sigurado ko lang, hindi rin ako bad attorney. Nakangiting sagot niya kaya malawak na napangiti ang bata. Primo bro? Narinig nga niyang wika ng isang familiar na boses, kaya hindi na nga nakasagot pa ang bata nang hinarap nga niya ito. Nakita niyang kaibigang si Vince na naglalakad palapit. Pamilya ni Vince ang nagmamay-ari nga ng firm na to. At kaya nandito nga siya ay dahil inalok siya nito ng magandang posisyon. Magiging isa nga siya sa mga senior associate ng firm. Ito ang dating posisyon ng kaibigang si Vince na magiging junior partner naman na. Vince pare, kamusta? Nakangiting bati nga niya, tapos tumayo na nga para salubungin at kamayan nito. I'm good bro, ikaw kamusta? Mas gumagawa po tayo ah. Wika pa nga nito kaya mahinang natawa si Primo. Anyways, pinaredy ko na ang magiging opisina mo. Also, katatapos ko lang kausapin ang magiging sekretarya mo. She used to be my secretary bro and tell you what? Wala kang masasabi sa isang yun kasi may kusa at sobrang sipag, matalino din. Hindi niya ako binigyan ng kahit na konting sakit sa ulo, kaya tiyak na ganun din siya sa'yo. Wika nga nito kaya mahina nga siyang natawa. May baka naman type mo. Nakangisi na biro pa nga ni Prima sa kaibigan, kaya natawa nga ito. Well, she's pretty, pero alam mo naman na loyal ako kay Anika. So let's go? Para makita mo na ang opisina mo. Nakangiting saad pa nga nito kaya tumango siya. Akmang maglalakad na nga sana siya at susunod nga sa kaibigan pero agad na natigilan ng makitang magbukas ang elevator sa hindi kalayuan at lumabas nga doon ang babae na 6 na taon na nga niyang hindi nakita, si Alicia. Mama! Narinig nga niyang malakas at masayang pagtawag ng bata na kanina nga lang ay kausap niya. Tinignan ni Primo ang batang si Percy. Nakita niyang tumayo ito at tumakbo palapit kay Alicia. Bahagyang umawang nga ang bibig niya nang makitang niyakap ng batang babae. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng mga sandaling yun. Teka, nag-asawa na ba siya? But we are still married. Kiit nga ng kaliwang bahagi ng isip niya. Oo, iniwan siya ng babae noon pero hindi ibig sabihin napasawalang bisa na nga ang kasal nila. But wait, is this the reason kung bakit maganang loob ko sa bata? I mean, he's just 5 years old. Posible ba na anak namin siya? Pero paano mangyayari yun? Nawala nga ang anak namin noon bago pa man namin ito makita. Kaya nga niya ako iniwan, di ba? Sad nga ng kanang bahagi ng isip niya. Ang daming mga tanong ang naglalaro sa isip niya ng mga sandaling yun. Miss Guzman, it's a good thing you're here. At ipapakilala kita sa bago mong boss. Narinig niyang wika ng kaibigang si Vince. Kaya para lang siyang bumalik bigla sa realidad at napatingin sa babae. Nang napatingin sa kanya si Alicia ay nakita niya kung paano umawang nga ang bibig nito na parang nakadama ng pinaghalong kaba at takot. Ganun pa man dahan-dahan pa rin itong naglakad palapit. Hawak ang kamay ng bata na ngayon ay malawak ang ngiti. Bro, I want you to meet Miss Alicia Guzman. Siya ang sinasabi ko na magiging sekretarya mo. And Miss Guzman, this is my good friend, Attorney Primo Valderrama. Isa siya sa bagong senior associate ng firm. Pagpapakilala nga ni Vince. Mama, hindi po siya bad attorney, good attorney po siya. Nakangiting sad nga ng batang si Percy kaya napalunok ng laway si Alicia. Bago pilit nang umiti at naglahad nga ng kamay. I'm very pleased to meet you po, Attorney Valderrama. Puno ng kaba na saad pa nga nito. Umaakto na hindi siya kilala. Are we gonna pretend that we don't know each other, Alicia? Seryosong tanong naman niya. Kaya napalunok na nga lamang ng laway ang babae.
bago binawi ang kamay at nag-iwas ng tingin. Wait, magkakilala kayo? Tanong pa nga ni Vince. Kilalang kilala. Mababa ang boses na sagot nga ni Primo. Sige po mga sir, mauna na po kami. May mga kailangan pa po kasi kaming daanan. I'll just see you on Monday. Kinakabaang wika pa nga rin ni Alicia. Bago nagmamadaling hinila na nga, ang batang si Percy paalis doon. Hindi naman siya pinigilan ni Primo sa pagalis, pero nanatili nga ang titig ng lalaki sa kanya. How did you two know each other? Tanong nga ni Vince. Naalala mo yung sinabi ko sa yung babae? Na nasaktan at napabayaan ko kaya iniwan ako? Mababa ang boses na tanong pa nga niya. Habang ang titig, nakapako kay Alicia na nagmamadaling maglakad paalis doon. Yes, your wife. Sagot ng kaibigan na saglit pang natigilan. Wait, don't tell me siya ang tinutukoy mo. Nanlalaking mga mata na tanong pa nga nito, kaya napabuntong hininga siya at marahang tumango. Now that I think about it, kamukha mo nga ang bata. Is it possible na anak niya siya? Hindi makapaniwalang wika nito pero hindi sumagot si Primo. Sa totoo lang ganun din kasi ang pakiramdam niya. Nakakaramdam siya ng lukso ng dugo. Si Alicia naman, nanginginig ang buong katawan habang paalis sa gusaling yun at pagkatapos ng 6 na taon, muling pinagtagpo ng tadhanang mga landas nila. At sa tingin nila ay may malalim nga na dahilan kung bakit nangyari to. Ano? Nagkita kayo ng tatay ni Percy at siya ang bago mong magiging boss? Gulat na tanong nga ni Susan, ang kaibigan ni Alicia, nung high school siya rito sa Cebu. Na tumulong din sa kanya mula nang bumalik nga siya rito. Si Susan ang nagmamay-ari ng maliit na apartment na inuupahan nilang mag-ina. At kapag nagtatrabaho siya, ay dito niya iniiwan si Percy. Nagkataon lang na kailangan nitong samahan ng ina sa check-up kanina kaya wala siyang choice, kundi ang isamang anak ni Percy sa firm. Sige pa, lakasan mo yung boses mo nang marinig ka ni Percy. Pabulong nga nagiit naman niya, kaya agad na nga lamang itinukom ng kaibigan nga ni Alicia ang nakangangang bibig. Sorry na, nakakagulat lang naman kasi ang balita mo, Beshi. Pabulong na saad na nga nito. Tapos pareho pa silang napalingon. Kay Percy na ngayon ay nasa sala at busy nga sa pagkukulay sa mga drawing books nito. Pero teka lang, anong sinabi niya? Hindi ba siya nagtanong tungkol kay Percy? I mean wala bang lukso ng dugo? Sunod-sunod na tanong pa nga nito. Hindi ko alam, pero sana hindi. Kasi okay naman kami ni Percy, na kaming dalawa lang na magkasama, di ba? Sagot ni Alicia. Galit pa rin ba ang puso mo sa kanya, Beshi? Tanong nga nito kaya saglit siyang natigilan at mahinang napabuntong hininga. Sa totoo lang hindi ko alam eh. Siguro nahihiya at natatakot. Kasi kahit pa sabihin na sobra ako nasaktan noon, alam ko sa sarili ko na kahit saang anggulo titignan, mali ang hindi ko pagsabi sa kanya ng totoo. Mababa ang boses na sagot niya, kaya marahang tumango ang kaibigan. Mismo, sa'yo na rin ang galing yan, Beshi ah. Alam mo sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin to eh. Pero ayokong isipin mo na masyado akong nangihimasok. At ayoko rin namang isipin mo na ini-invalidate ko ang feelings mo. Pero hindi lang naman kasi ikaw ang nawalan. Siya rin. Tapos ngayon sa laki ng Pilipinas, sinong mag-aakala na magkakasalubong kayo muli ng landas? At magiging boss mo pa talaga siya. Hindi ba't parang tadhana na rin mismo ang gumagawa ng paraan para magkita kayo ulit? Para magkakilalang magama? Mahabang sad pa nga ng kaibigan niya. Hindi naman siya nakasagot pero alam nga niyang may punto siya. At saka Beshi, hindi ka ba naawa sa anak mo? Ang tagal na nga niyang nagtatanong at naghahanap ng tatay sa'yo. Kaya baka naman, sa pagkakataong to pwedeng magkasundo at magkapatawaran na kayo, kahit pa sa bata lang. Dagdag pa nga nito. Napalunok ng laway si Alicia sa narinig. Sa totoo lang, parang may parte sa kanya na gusto ring mangyari iyon. Hindi dahil mahal pa niya si Primo, kung hindi dahil gusto nga niyang maging buo ang anak nilang si Percy. Kahit pa kasi, sinubukan niyang gawin ang makakaya upang mahalin, alagaan,
at ibigay ang lahat sa bata, alam niya na deep inside, nangungulila ito sa isang ama at hindi tuluyang magiging buo. Hindi na nakapagsalita pa si Alicia nang marinig ang pagkatok sa nakasarang pinto ng bahay. Sabay naman silang napalingon sa batang si Percy na mabilis tumayo upang buksan ito at mahinang napasinghap si Alicia nang makita na si Primo ang nakatayo sa labas. Si Attorney, bakit nandito po kayo? Paano niyo po nalaman ang bahay namin? Malawak ang ngiti at tila excited na tanong nga ng bata. Percy anak, sumama ka muna saglit sa tita ninang mo. Puno ng kaba na wika nga ni Alicia na nagmamadali pang lumapit. Halika Percy, labas muna tayo saglit at may kailangan pag-usapan ng mama mo at si Attorney. Wika naman ni Susan na panguso naman ng batang si Percy bago tumingin sa lalaki pero sumama rin naman sa tita ninang nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Alicia. Pagkalabas ng anak kasamang kaibigan. Kinuha ko kay Vince ang CV mo nang nag-apply ka sa kanya. Mababa ang boses na sagot pa nga nito. And what do you think is the reason why I'm here? Tanong pa nga nito at napakagat naman ng iba pang labi si Alicia at hindi makasagot. Alicia, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Mahina at napapaos ang boses na wika pa nga nito. Natila ba gustong marinig mula sa kanya? Maring napapikit na nga lamang si Alicia. Dahil doon hindi kasi niya alam kung paano sasabihin sa lalaking totoo. Kung magsisinungaling siya, ay baka mas lumala pa nga ang sitwasyon. Kaya sa huli huminga na nga lamang siya ng malalim bago muling nagmulat ng mga mata at tumingin sa lalaki. Sorry Primo. I'm sorry. Halos pabulong na saad niya at mariin namang napapikit si Primo dahil sa narinig. Natila sapat na nga yun upang makumpirma ang hinala niya na anak nga talaga nila ang batang si Percy. Sorry sa Alicia. Sorry kasi basta mo na lang akong iniwan noon? O sorry kasi tinago mo sa akin ang tungkol sa anak natin? Puno ng diin na tanong pa nga nito, kaya agad na may namuong luha sa mga mata ni Alicia. Sa lahat. Sagot niya at nagulat nga siya nang makita na biglang tumulo ang luha sa mga mata ng lalaki. But how did this happen? Nandoon ako nung sinabi ng doktor na nawala ang anak natin. Nandoon ako, Alicia. Kaya paano nangyari to? Nalilito na tanong pa nga niya. The doctor failed to notice 2 heartbeats. Kambal ang nasa sinapupunan ko noon. Nawala ang isa pero parang himala kasi nakaligtas si Percy. Nandito ako sa Cebu noong nalaman ko. Puno ng kaba at takot na sagot ni Alicia. And you didn't tell me? Hindi makapaniwalang tanong ni Primo. Kasi natakot ako. Natakot ako na baka mawala rin siya sa kaparehong dahilan. Minsan na ako nawalan at ayoko nang maulit pa yon. Sa tingin ko kasi hindi ko kakayanin. Paliwanag pa nga niya. Napakamakasarili mo, Alicia. Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawa sa anak natin to? Ipinagkait mo sa amin na makilala at makasama namin ang isa't isa. Puno ng hinanakit na saad pa nga ni Primo. Look, alam ko na sobra kitang nasaktan. Alam ko ang naging kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. But that doesn't give you the right na ipagkait sa akin ang karapatan ko sa anak ko. Madiin na lumuluha nga ang mata na dagdag pa nga nito. Alicia, alam ko na sobra kang nasaktan dahil sa akin. At sobra akong nagsisisi na nagkulang ako sa'yo. Pero nagmamakawa ako sa'yo nung araw na yon. Kasi mahal na mahal kita. Kasi hindi ko kayang mawala ka at handa akong gawin ang lahat para malampasan natin ang magkasamang lahat. Handa akong tanggapin ang galit mo at handa akong maghintay kahit gaano katagal para lang mapatawad mo ko. Pero anong ginawa mo? Basta mo na lang akong iniwan na para bang ikaw lang nasaktan at nawalan. Wika nga nito at hindi naman nakasagot si Alicia, pero patuloy nga sa pagluha. Naintindihan naman kasi niya ang punto ni Primo. Tama ito at tama rin ang kaibigan niyang si Susan. Kahit sobra nga siyang nasaktan noon, alam niyang mali na itago nga kay Primo ang tungkol sa anak nila kahit pa natatakot siya. You didn't even give me a chance to prove myself to you. For years, nabuhay ako
na nilalamon ng konsensya ko. Walang araw na hindi ko sinisisi ang sarili ko sa pagkawala ng anak natin. Kasi kung ikaw ang mas inuna ko noon, sana hindi nangyari ang lahat. Sana kasama pa rin kita. At habang pinaparusahan ko ang sarili ko sa mga nakalipas na taon, hindi ko alam na may isang bata pa pala ang nabubuhay nung walang ama. Kaya alam mo ba kung gaano kahirap at kasakit para sa akin to, ha? Nangihina na saad pa nga nito at halos mapaluhod na. Para namang binabasag ang puso ni Alicia sa kanyang nakita. Sorry, Primo. Sorry kasi naging duwag ako. Sorry kung masyado ako nagpalamon sa sakit at galit at takot. Sa sobrang sakit, naramdaman ko. Nung panahon na yun, hindi ko naisip na nasasaktan ka rin pala. I'm sorry. Lumuluhan na bulong nga ni Alicia. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na makita ang unang ngiti niya, na makita ang unang hakbang niya, na marinig ang unang salita na sasabihin niya. Ipinagkait mo sa akin lahat ng yun, Alicia. Alam ko ang pagkakamali at pagkukulang ko sa iyo at akala ko nun, deserve kong maramdaman ang sakit ng pag-iwan mo sa akin pero mas may isasakit pa palang ganti mo. Wika nga nito. Sorry, Primo. Tanging sabi na nga lamang ng babae. Sorry din. Alam ko na wala akong karapatan na sabihin ng mga to. Wala akong karapatan na sambatan kapag katapos ng mga sakit at paghihirap na naramdaman mo sa akin nun. Pero Alicia, nasasaktan din ako ng sobra. Lumuluhang sagot na naman ni Primo. Nang biglang, bakit niyo po pinapaiyak si Mama? Akala ko po ba, good attorney po kayo? Mama, inaaway po ba niya kayo? Huwag na po kayong umiyak, Mama. Narinig nilang tanungan ng nakangusong si Percy na tumakbo papalapit sa ina para yakapin ito. Anak, hindi. Saad naman ni Alicia na agad ding lumuhod para maharap nga ang bata. Malaki kasi ang kasalanang nagawa ni Mama. Hindi lang sa kanya. Kung hindi sa'yo na rin. Napapausang boses na saad nga niya. Napakagat pa nga siya sa ibabang labi habang nakatitig sa mukha ng anak nila. Naalala mo ba kapag tinatanong mo noon sa akin kung nasa ng papa mo? Panimula nga niya. Opo, sabi niyo po nasa malayo po siya. Sagot ng bata. Nandito ang papa mo, anak. Anya tagad namang napalingon ng batang si Percy kay Primo na ngayon ay nakaluhod nga rin at tahimik na lumuluha habang nakatitig sa kanya. Kayo po ba ang papa ko? Naluluhang mga mata na tanong pa nga nito. Siya nga, anak. Siya ang papa mo. Sorry kung hindi ka agad nasabi sa iyo ni Mama ang totoo, ha. Sorry, anak, sana mapatawad mo ko. Sagot ni Alicia nang walang marinig nga na tugon mula kay Primo. Pwede ba kitang mayakap? Halos pabulong na tanong nga ni Primo sa bata maya-maya pa para namang hinaplos nang kung anong mainit na bagay ang puso niya. Nang biglang humagulgol ang bata tapos ay patakbong lumapit at yumakap sa kanya. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Araw-araw po kayong hinihintay eh. Ayaw niyo po ba sa akin? Good boy naman po ako eh. Umiyak na saad pa nga nito habang yakap siya. Sorry, anak. Sorry kung ngayon lang si Papa. Patawarin mo ako, babawi ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Sorry, patawarin mo si Papa. Sagot pa nga ni Primo. Hindi alam ni Primo kung gaano niya katagal na yakap ang bata. Pero para bang ayaw na niya itong bitawan o pakawalan pa. Sobrang emosyonal ng araw na yon para sa kanilang tatlo. Pero medyo magaan sa loob na makita ang batang si Percy na sobrang saya kasama ang ama nito. Nang medyo tumahan na sila ay binuhat ni Primo ang anak bago umupo sa sofa at kinalong ito. Ang batang si Percy naman ay tahimik lang na nakayapos pa rin sa batok ng ama na para bang ayaw na rin niya itong pakawalan. Nang araw na yon ay pilit kinilala ni Primo ang batang si Percy habang kausap niya ito. Gusto kasi niyang malaman ang lahat ng tungkol sa bata dahil nga gusto niyang makabawi dito at ibigay rito ang lahat. Primo, sorry ulit. Mababa ang boses na wika ni Alicia kay Primo na nakaupo pa rin sa sofa. Hanggang hinihintay nga ang anak nila na naghilamos muna at nagbihis nga kasi
Labis itong napagod at pinagpawisan kaiiyak kanina. May karapatan ba akong magalit pagkatapos ng lahat ng sakit na naramdaman mo noon dahil sa akin? Malamig na tugon naman ng lalaki. Meron. Kasi ngayon naiintindihan ko na kahit sa ang anggulo titigan, mali na hindi ko sinabi kaagad sa iyong totoo. Natakot ako at naduwag. Pero hindi sapat na rason yun para ipagkait sa'yo ang karapatan mo. Kaya oo, Primo. May karapatan kang magalit sa akin. Sagot niya. Nagtiim naman ng bagang si Primo dahil sa narinig. Saka, kung balak mo palang sumailalim sa paternity test, hindi na nagawang ituloy pa ni Alicia ang sasabihin. Sa tingin mo kailangan pa yun? Hindi mo ba nakikita na sa akin niya nakuha ang halos lahat? Alam at ramdam ko na anak ko siya, Alicia. Pagpuputol pa nga niya. I don't want to hear your apologies again, Alicia. Nagkulang ako sa iyo noon, kaya nasaktan ka ng sobra. Nasaktan mo rin ako dahil basta mo na lang akong iniwan. At hindi sinabi sa akin kagad ang totoo. Pero hindi na natin may babalik pa ang oras. Wala nang magbabago pa at wala ring mangyayari kung magbibilangan pa kayo ng pagkakamali. Right now, I just want to focus on my son. Gusto kong maging parte ng buhay niya. At siguro naman hindi mo na ipagkakait sa akin yun ngayon, di ba? Malamig pa rin ang boses na wika nga nito. Napalunok ng laway si Alicia bago marahang tumango. Good. We don't have to be friends again, Alicia. We just have to be civil. Kahit pa, para lang sa anak natin. Sad pa nga ng lalaki kaya parang kinurot bigla ang puso ni Alicia sa narinig. I want visiting rights at gusto ko rin ng mga araw na sa akin siya. I'm a lawyer, but I will ask Vince to create a custody and visitation agreement for us para hindi mo isipin na may conflict of interest kung ako mismo ang gumawa. He's a good friend at ang sabi niya kaibigan mo rin siya kaya nakasisiguro ako na wala siyang papaboran sa ating dalawa. Dagdag pa nga nito kaya mahinang napabuntong hininga si Alicia. Kailangan pa ba yun? Mababa ang boses na tanong niya. You've been working as a secretary of a lawyer for years now, right? So why don't you tell me? Sa tingin mo ba, kailangan pa yun? Tugon ng lalaki at nagtaas pa nga ng kilay. Okay, sagot na nga lamang niya. Kung siya kasi ang tatanungin ayos lang na wala na nga silang ganoon. Pero naiintindihan niya na baka natatakot lang si Primo na baka muli nga niyang ilayo ang bata. Although wala naman siyang balak na gawin yun, pero kung saan magiging maayos ang lahat ay doon lang din siya. After all, kahit pa nasaktan siya noon dahil sa lalaki, alam niya rin ang bigat ng kasalanan niya rito. Papa, mabangon ulit po ako. Narinig nila ang wika nang nakangiting si Percy na lumabas ng kwarto, kaya natigil na rin ang pag-uusap nila. Pagkalapit ng bata kay Primo, ay nag-focus na ang lalaki rito at hindi na ulit siya pinansin. Kaya naman nagpa siyang iwan na muna ang mag-ama at maghanda na lang ng hapunan para sa kanila. Wala namang ibang ginawa si Primo ng araw na yon kung hindi ang makipagkulitan sa bata. Sobrang bibo at energetic nito pero sa tingin niya ay hindi siya magsasawa. Iyon ang unang araw na magkasama sila. Pero dahil nga konektado ang kanilang dugo't puso, ay hindi nila iyon naramdaman. Aminado si Primo na nasasaktan pa rin siya sa ideya na matagal siyang wala upang maging ama kay Percy. Pero sa kabilang banda, masaya siya na makilala at makasama ito. Masaya siyang malaman na may anak pala sila ng una't babaeng minahal niya. Sa mga sumunod na araw, pilit nga na bumawi si Primo sa anak nila ni Alicia. Kahit pagaano ito ka-busy sa pagsisimulang magtrabaho sa firm ng kaibigang si Vince bilang senior associate, ay pinipilit niya na magkaroon ng oras para sa bata. Araw-araw, kung pasyalan niya ito sa apartment ng mag-ina, dinadalhan ng mga laruan, libro, mga bagong damit, gadgets, at kung ano-ano pa. Kapag hindi naman siya gaanong busy, ay ipinapasyal niya ito. Siyempre ay kasama si Alicia
sa tuwing lumalabas sila. Hetong kape mo. Mababang boses na wika nga ni Alicia. Isang hapon habang nasa opisina sila ni Primo. Thanks. Maiksing sagot ng lalaki na hindi inalis. Ang tingin sa laptop at maraming mga papel na nakalapag sa office table nito. Pwede ba kitang makausap? Tanong nga ni Alicia. Saglit lang siyang tinapunan ng tingin ng lalaki bago muling binalik ang tingin sa mga ginagawa. About what? Tila hindi interesadong tanong nito. Yung tungkol sa pagbibigay mo kung ano-anong bagay kay Percy. Paninimula nga ni Alicia kaya biglang natigilan ng lalaki at tuluyan nang tumingin sa kanya. What about it? Nakakunot ang noon na tanong nga nito. Parang ano kasi, parang hindi ata tama na kung ano-ano ang binibigay mo sa kanya. I mean, ayoko kasi na mas spoiled siya. Gusto ko sana na hindi siya masanay sa ganyan. Sagot nga niya at binilhan na nga nito ng tablet, yun ang saad niya. Bilang reward kapag very good dito sa school. Tapos naka-oras pa pero noong isang araw dinalhan nga ni Primo ng bagong iPod, cellphone at laptop ang bata. Alicia, you have to understand na wala ako sa tabi ng anak natin habang lumalaki siya. Kaya normal lang naman siguro sa akin na gustuhin na maibigay sa kanya ang lahat ng makakaya ko. And with proper guidance, hindi siya magiging spoiled. At wala rin kaso sa akin kung masanay man siya. Because I can afford. I can give him anything and everything. Preskong sagot ng lalaki kaya lihim siyang napangiwi. Alam ko naman yun. Alam ko na gusto mo lang makabawi. Pero pwede namang makabawi na hindi nagbibigay ng mga material na bagay sa kanya, diba? Yung bonding okay na yun. Magiging masaya na siya sa ganun. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Pero ayoko lang talaga na lumaki siya. Na gaya ng ibang bata, nalulung sa gadgets. Mas gusto ko pa rin lumaki siya na parang kung paano ako lumaki. Yung mas gustong makipaglaro sa mga kaibigan niya kaysa maglaro gamit ang mga gadgets. Like I said, with proper guidance walang magiging problema. In fact, kakailanganin din niya sa pag-aaral niya ang laptop, iPad at phone. Makulit na sagot naman ni Primo. Kahit ang Xbox at PS4? Hindi makapaniwalang tanong ni Alicia, pero nagkibit balikat nga ang lalaki. Then what do you want me to do then? Bawiin ang mga ibinigay ko sa kanya? Tanong ng lalaki na nagtaas na naman ng isang kilay. Hindi naman sa ganun, pero limitahan lang sana. May halong kaba na sagot niya. Okay then. Tugon nga ni Primo na nagkipit balikat ulit. Anything else? Kasi kung wala na, marami pa kasi ako importanteng bagay na kailangan tapusin. Dagdag pa ng lalaki, kaya mahina nga siyang napabuntong hininga. Wala na po sir, sagot na nga lamang niya. Oo nga pala, I'm asking Vince to give me a new secretary, papalipat kita ng department. Wika ng lalaki kaya mahina nga siyang napasinghap. Po? Nanlulumong tanong niya. I don't think that you working as my secretary will work. Don't worry, kasi pinapahanap kita sa kanya ng department na may magaang trabaho pero mas malaki ang sweldo. Siguro naman, walang problema yun. Diba? Wika ng lalaki at napalunok na nga lamang ulit siya nang laway bago pilit ng umiti at tumango. Kahit pa ang totoo ay parang sinasaksak nga ng punyal ang puso niya. Wala po sir, sagot na nga lamang niya. Pwede ka nang bumalik sa table mo. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. And please, ayoko nang istorbo. Wala kang papapasukin na kahit na sino. Wika ni Primo bago ibinalik na ang tingin sa ginagawa. Kaya naman, wala nang nagawa si Alicia kung hindi ang maglakad palabas ng opisina. Nasa labas kasi ng opisina ni Primo ang table niya. Sa totoo lang, napag-usapan nila na maging civil sa isa't isa para sa bata. Pero aminado si Alicia na may ilang pa rin sa pagitan nila. Kapag nandito kasi sa opisina, bihira kung kausapin siya ni Primo. Maliban na lang kung may mga importante itong iuutos o ipapagawa. Pinalabas pa nga nito ang table niya na nasa loob din ng opisina dati. Pero napagtanto ni Alicia
na parang labis ang galit sa kanya ni Primo para palitan pa siya bilang sekretarya at dalhin na lang sa ibang department. Hindi nga niya alam kung paano nangyari na parang bumaliktad ang sitwasyon kasi hindi ba dapat galit din siya dahil sa mga nangyari noon. But for some reasons, ang nasa isip niya ay matagal na yon, na nasaktan man siya pero noong araw na yon sa ospital, nakita niya sa mata ni Primo ang sakit at labis na pagsisisi habang humihingi ito ng sorry sa kanya. At saka nawalan lang naman ng oras sa kanya si Primo kasi nga ay masyado itong na-focus sa pangarap-ar sa magandang buhay na gustong ibigay ng lalaki sa kanya. Masyado lang siyang nabulag sa sakit na hindi niya iyon naisip agad. At ngayon, wala siyang kahit na anong galit na nararamdaman sa lalaki. Kung meron man siyang nararamdaman, iyon ay pinaghalong hiya, konsensya at pagsisisi. Mama, narinig ni Alicia ang boses ng anak habang nakaupo siya sa swivel chair. Kaya naman agad siyang napalingon dito at nakitang kasama ito ng tita ninang nito, ang kaibigan nga niyang si Susan. Kasama din nila ang nakangiting si Vince na dati nga niyang boss. Well, technically boss pa rin niya ngayon kasi nga ay anak ito ng may-ari ng firm. Mama, nasaan po si Papa? Malawak ang ngiti at excited na tanong pa nito sa kanya pagkalapit tapos ay yumakap ito sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Nakakunot ang noon na tanong niya. Pasensya na, Beshi. Kanina kasing sinundo ko sa school ang chikiting mo. Nangungulit na puntahan daw namin kayo dito kasi gustong makalaro ang papa niya. Sagot nga ng kaibigan. Nakita ko sila sa baba, kaya isinama ko na rito. Sakto pupuntahan ko rin naman kayo ni Primo para makausap. Nakangiting wika naman ni Vince, kaya marahan siyang tumango. Thank you po, Sir Vince. Sagot nga niya bago tinignan ng anak. Anak, pasensya na. Busy kasi ang papa mo eh. Masyadong maraming ginagawa sa loob, hindi ba pwedeng umuwi na muna kayo ni tita ninang mo? At sa bahay na siya hintayin? Mahinahon na saad pa nga niya. Kaya napangusa ang bata. Mama, kahit saglit lang po please, gusto ko lang po sanang makita po si Papa. Pakiusap nga ng bata kaya mahina siyang napabuntong hininga bago ngumiti at tumango. Sige na nga, nagpapakyut ka na naman kay mama eh. Kaya paano ako makakahindi? Aniya kaya napahagikik ang bata. Basta i-promise mo na hindi mo siya istorbohin, okay? Dagdag pa nga niya. Kaya nakangiti itong tumango. Hinawakan naman niya ang kamay ng anak tapos isinama itong maglakad, palapit sa nakasarang pinto. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pinihit ang seradura para buksan to. Sir, pasensya na po sa abala pero hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin. Hindi ba't sinabi ko na ayokong nang istorbo? Hindi na nga rin nagawang ituloy pa ni Primo ang sasabihin ng makitang sumilip sa pinto. Ang cute na anak. Pagkusay malawak itong umiti. Hey buddy, halika rito kay Papa. Saad pa nga nito. Papa! Excited na saad naman ang bata bago tumakbo. Palapit at kumalong nga dito. Papa, very good po ako sa school. 3 stars po ang bigay po sa akin ni teacher. At saka Papa, nag-sing and dance po kami tapos nag-play po kami ng mga friends ko. Pagkukwento pa nga ng madaldal na si Percy. Wow, very good naman ang anak ko. Anong gusto mong reward? Nakangiting tugon niya. Napanguso naman si Alicia sa nasaksihan. Kanina lang kasi pagkabukas niya sa pinto, ang akala niya ay sisinghalan na nga siya ni Primo. Pero agad na nagbago ang timpla nito nang makita ang anak nila. Pwede po bang mag-play na lang tayo, Papa, kapag hindi na po kayo busy? Sabi po kasi ni Mama, busy daw po kayo ngayon eh. Yun lang naman po ang reward ko. Magiliw na saad pa nga ng bata, kaya tumango si Primo. Oo naman anak, gusto mo kahit ngayon eh. Kasi kahit na gaano ka busy si Papa, ikaw lagi ang unahin ko. Nakangiting sagot niya. Sana all. Wala sa sariling bulungan ni Alicia. Mahina namang natawa si Vince na narinig niya pala yon.
Kaya agad na naramdaman ni Alicia na naginit ang magkabilang pisngi niya sa hiya. Talaga po, Papa? Pwede po ba tayong maglaro po ng arcade po ngayon? Malawak ang ngiti at excited na tanungan ni Percy sa ama. Kaya muli itong tumango. Sure anak, anything you want. Sagot niya. Bro, can I talk to you for a second? Tanungan nito kaya tumango ito. Ikaw din Miss Guzman. So have a seat. Nakangiting saad ni Vince tapos ay naglakad nga palapit sa office table ni Primo. At ganun din naman ang ginawa ni Alicia. Heto na ang pinakaisuyo mong custody at visitation agreement. Saad nga nito kaya bahagyang umawang ang labi ni Alicia. Basically ang nakasulat lang naman dyan ay kay Primo si Percy ng weekends. Doon siya matutulog kasama nito but on weekdays, since nag-aaral ang bata tayo maapektuhan ni Primo ang pag-aaral nito, saya siya. But pwede pa rin niyang pasyalan nito anytime. That will start every Friday night tapos ihatid niya sa bahay niya si Percy ng Sunday afternoon. O mga hapon na, does that work for you? Panimula ni Vince. Napalunok naman ng laway si Alicia. Kasi hindi niya alam kung handa na ba siya na hindi makatabi sa pagtulog ang bata. Kung tutuusin ay mas pabor nga sa kanya ang agreement dahil weekends lang. Wala sa kanya si Percy pero hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa rin niya. Hindi ba pwedeng pinapasyalan mo na lang siya sa bahay? Mababa ang boses na tanong niya at nagbabaka sakali. Weekends lang ang hinihingi ko para makasama ang anak ko. Ipagkakait mo pa ba sa akin yun? Tugon nga ni Primo na nagtaas na naman ng isang kilay. Nag-aaway po ba kayo? Nakangusa na tanong nga ng bata kaya mahinang natawa si Vince. Hindi anak. Nag-uusap lang kami kasi gusto sana ni Papa na tuwing weekends doon ka matutulog sa bahay ko. Nakangiti at malumani na sagot ni Primo. May sariling basketball court si Papa doon at meron din ako mini library. Dagdag pa nga niya, kaya agad na nagliwanag ang mga mata ng bata. Yay! Pero teko lang po, Papa, hindi po ba kasama si Mama? Tanong nga nito. Anak, ano kasi? Ani nga ni Primo hindi alam kung paano ipapaliwanag dito ang sitwasyon. Hindi ba sabi mo big boy ka na? Tanong pa nga nito. At saka sabi mo rin ayaw mong nagpapagod masyado si Mama sa paghalaga sa'yo. Yun ang dahilan. Kay Papa ka muna ng weekends para magkaroon tayo ng boys bonding. Saad naman ang kanyang ama. Tapos si Mama mo naman magpapahinga at magbi-beauty rest ng weekends. Okay po. Maghinaw na sagot nga nito. Mahina na nga lamang napabuntong hininga si Alicia kasi mukhang desidido naman talaga ang lahat sa ganitong setup. Kung totoosin dapat ngang magpasalamat siya kasi mas marami nga ro na nasa kanya ang anak nila. Kung okay na kayo rito, you just have to sign these papers. Ani nga ni Vince, kaya yun ang ginawa niya. Pagkatapos binigyan nga sila ng kopya ni Vince at nagpaalam na nga ito sa kanila. Nang wala na nga ito, muling napabuntong hininga si Alicia bago tinignan ng mag-ama na ngayon nagkukulitan. Let's go? Nakangiting paganyaya nga ni Primo sa kanila pagkaraan ng ilang minuto. Saan? Nakakunot ang noon na tanong nga ni Alicia. Sa mall. Gusto daw maglaro sa arcade ng anak natin. At saka sa labas na rin tayo mag-dinner mamaya. Sagot ng lalaki. Teka lang, hindi ba marami ka pang kailangan tapusin? Akala ko ba busy ka? Tanong nga niya pero ngumisi lang lalaki at nagibit balikat. Wala na ulit siyang nagawa pa nang tumayo na nga si Primo bitbit ang anak nila. Kaya naman tumayo na nga lang din siya at sumunod dito. Sinubukan nga nilang isama si Susan pero nakangisi itong tumanggi at sinabing mauna na nang umuwi dahil family bonding daw nila to. Agad na nakaramdam ng hiya si Alicia. Sa biro nga ng kaibigan samantalang si Primo naman, mahina lang na natawa. Kanina ka pa napabuntong hininga? Puna nga ni Primo maya-maya pa. Habang pinapanood nila ang anak na maglaro at magpagod sa arcade pagkarating sa mall. May iniisip lang. Mababa ang boses na sagot niya. Don't tell me yung tungkol pa rin sa custody at visitation agreement yan. Tanong nga ni Primo kaya marahan siyang tumango. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Hindi naman sa gusto ko siyang ipagdamot sa'yo.
Kasi alam ko naman na karapatan mong makasama siya. Pero kasi hindi siya sanay na matulog, na hindi ako katabi. Dagdag pa nga niya. Hindi siya sanay matulog na wala ka sa tabi niya? O hindi ka sanay matulog na wala siya sa tabi mo? Tanong ni Primo kaya napatingin nga siya kagad sa mukha nito. Siguro ganoon na rin. O baka natatakot lang ako na baka masanay siyang wala ako sa tabi niya. Pagsasabi niyang totoo, mataman naman siyang tinitigan ni Primo na parang binabasa nito ang ekspresyon niya. May solusyon naman dyan. Mababa ang boses ng lalaki. Ano? Kuryosong tanong niya. Doon na kayo tumira ng anak natin sa bahay ko. That way, hindi na kailangan pa ng custody. At visitation agreement na yan. Sagot ng lalaki kaya mahina namang napasinghap. Mahina namang natawa ang lalaki sa naging reaksyon niya. Relax, Alicia. Huwag mong masyadong ipahalata na kinakabahan ka. Nakangisi at medyo preskong dagdag pa nito bago siya iniwan at naglakad para lapitan ng anak nilang busy pa rin sa paglalaro. Mahinang napabuntong hininga si Alicia isang gabi habang nakaupo sa terasa ng apartment. Friday night iyon at mag-isa siya sa bahay kasi nga ay kasama ni Primo ang anak nila sa bahay nito gaya ng nakasulat sa pinirmahan nilang agreement. 11:00 na ng gabi iyon pero hindi pa rin siya makatulog kasi ay tama si Primo. Hindi rin siya sanay na wala sa tabi niya ang anak nila. Muli siyang napabuntong hininga at hindi niya alam kung pang ilang beses na iyon habang iniisip kung masarap na ba ang tulog ng anak niya ngayon kasama ang ama nito. Pero pagkaraan ng ilan pang sandali, nagpasya siyang tumayo na para sana pumasok sa loob ng bahay at magpahinga. Pero agad ding natigilan nang makita ang sasakyang pumarada sa harap ng gate. Primo? Anong nangyari? Bakit nandito kayo? Nakakunot ang noon na tanong niya. Nang makitang bumaba sa sasakyan si Primo, buhat ang anak nila. Hindi daw makatulog si Percy ay hinahanap ka. Mababang boses ang sagot nga ng lalaki, kaya para siyang nakahinga ng maluwag. Mama! Inaantok na sa adama ni Percy tapos nagpakarga sa kanya. Kaya agad niyang kinuha ito kay Primo. Ayos lang ba sa'yo na dito ko na siya patulugin? Hindi ba nasa kasunduan na sa'yo siya? May halong pag-aalala na tanong nga ni Alicia kay Primo. Kahit pa ang totoo ay nagbubunyi nga ang diwa niya na nandito ngayon ang anak. Hindi maganda sa batang nagpupuyat. At kung hindi siya makatulog na hindi kasama ang kanyang ina, I can't risk my son's health para lang sa kasunduang yun. So yes, kung kaya siya, naalagaan dito at kung saan siya mas magiging maayos doon ako. Mababa ang boses na sagot nga ng lalaki kaya marahan siyang tumango. Sige, patutulugin ko lang saglit sa kwarto. Wika nga ni Alicia tapos naglakad na nga papasok sa loob para nga mapatulog na nga ang bata. Mama, ang ganda po ng house ni Papa. Inaantok at napagkakwento pa nga ni Percy nang may baba na nga niya ito sa kama. May mini library pa po tsaka may swimming pool. Tapos mama, nag-play po kaming basketball kanina. May sarili nga po akong room doon, mama eh. Dagdag pa nga nito kahit pahalatang inaantok na. Yun naman pala anak eh. Bakit hindi ka doon natulog kasama ang papa mo? Tanong nga niya. Kasi po mama, wala po kayo doon. Sagot nga ng bata kaya tipid nga siyang napangiti. Anak, alam kong sanay ka na si mamang katabi sa pagtulog. Pero sana, magawa mo ring masanay na katabi mo si papa. Kasi alam mo naman na gusto rin ng papa mo na makasama ka sa pagtulog, hindi ba? Mahinahon na saad niya. Kahit pa naman kasi hindi nga siya sanay, matulog na wala ang anak sa tabi. Iniisip din niyang nararamdaman ni Primo na alam nga niyang matagal nang nangulila sa anak. Mama, hindi po ba pwedeng doon na lang po tayo kay Papa? Doon po tayo matulog sa tabi niya. Inaantok na wika ng anak kaya napalunok siya ng laway. Sige anak, matulog ka na. Mababa ang boses na sagot na nga lamang niya. Good night. Dagdag pa nga niya tinalikan sa noo. Good night po mama.
Pagkatapos ay pumikit na nga ang bata. At ilang segundo lang, nakatulog na nga ito. Nang masiguradong tulog na nga talaga ang anak, ay nagpasya nga siyang lumabas. Saglit na natigilan nang makitang nakaupo sa terasa si Primo na parang malalim ang iniisip. Akala ko umuwi ka na. Wika nga niya, kaya napalingon nga sa kanyang lalaki. Pinapauwi mo na ba ako? Hindi hindi naman sa ganun. Gusto mo ba ng kape? Tanong nga ni Alicia. Hindi na salamat, baka hindi ako makatulog. Sagot ng lalaki kaya marahan siyang tumango bago umupo sa tabi niya. Primo, pasensya na. Tama ka, hindi rin ako sanay na wala si Percy sa tabi ko. Pero kahit na ganoon gusto kong kahit na papaano masanay siyang ikaw ang kasama niya. Wika nga niya. Ganun din sana ang gusto ko. Pero hindi naman natin mapipilit at mabibigla ang bata sa ganun. Ikaw ang nakasama niya buong buhay niya, Alicia. And I understand that it will take time para masanay din siyang akong kasama niya. Sagot ng lalaki bago tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yon pero wala naman ako ibang choice kundi ang maghintay, di ba? Dagdag pa nga nito kaya muli na namang nakaramdam ng konsensya si Alicia. Hindi siya kagad sumagot pero nag-iisip nga siya ng magagawa para sa mag-ama. Gusto mo bang dito matulog? Mababang boses na tanong niya maya-maya pa. Kaya kumunot ang noon ni Primo. Kakasya ba tayong tatlo sa kama niyo? Tanong nga nito. Kasi nga sakto lang ang magina sa kama. Pwede naman ako sa sofa. Kasya naman ako doon. Saka natutulog naman na si Percy. Tiyak ako na matutuwa yun kapag nakita niyang ikaw ang katabi niyang pagkagising niya bukas. Nakangiting saad niya. I can't let you sleep uncomfortably. Dahil ang gusto kong maranasan nakatabi sa pagtulog ang anak natin, Alicia. Sagot ng lalaki na napabuntong hininga pa. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko? Ang alin? Nakakunot ang noon na tanong nga niya. Na doon na lang kayo ng anak natin sa bahay ko. I think mas mabilis siyang masasanay. Nakasama ako kung sa isang bubong na tayo titira. Wika nga ni Primo kaya napakagat nga siya ng iba pang labi. Sa totoo lang natutokso siyang pumayag. Lalo na't narinig nga niya kay Percy kanina na gusto rin nitong tumira sa bahay ng ama niya. Ang kaso sa hindi may paliwanag na dahilan ay parang natatakot nga siya na gawin yun. Parang hindi ata tama na tumira sa bahay mo, Primo. And why not? Kasi ayoko na may masabi ang iba. Lalo na sekretary mo ko. Paano kapag nalaman ng mga tao sa opisina na sa'yo ako nakatira? Pagdadahilan nga niya. Ano namang pakialam ng ibang tao? At isa pa, kasal pa rin naman tayo, di ba? Technically, you're still my wife. Kit ng lalaki kaya bigla nga siyang naubo. O baka naman may ibang rason kung bakit ayaw mong tumira sa bahay ko. Dahil ba sa mga nangyari noon? Dahil ba nihilang ka pa rin sa akin? Hindi pa rin ba tayo okay, Alicia? Galit ka pa rin ba sa akin? Sunod-sunod na tanong ng lalaki kaya mabilis nga siyang umiling. Hindi, Primo. Hindi sa ganun. Wala na kasi sa akin ang mga nangyari noon at ang totoo niyan. Sobra akong nahihiya sa'yo. Kasi kahit ano pa ang nangyari noon, hindi sapat na rason yun para itago ko ang tungkol kay Percy. Kaya alam ko na mas malaking kasalanang nagawa ko sa'yo. Ani nga nito. Dan anong problema? Wala na rin naman sa akin ang mga nangyari. I just want to focus sa kung anong meron. Kaya bakit ayaw mong pumayag na doon na lang kayo ng anak natin sa bahay ko? Frustrated na tanong nga ni Primo. Kasi natatakot ako. Pagsasabi nga niya ng totoo, kaya saglit na natigilan ng lalaki. Natatakot saan? Nalilitong tanong nga nito. Natatakot ako na baka pati ako masanay na kasama ka. Sagot niya. Natatakot kang masanay na kasama ako, baka naman natatakot ka na mahulog ulit sa akin at masaktan sa kaparehong dahilan. Wika ni Primo pero hindi siya nakasagot. Pero alam niya sa sarili na tama ang sinabi nito. Alicia, look. Nagkamali ako noon. Nagkulang ako sa'yo at alam mo yun. But I learned from my mistakes. Kasi naisip ko na walang kwentang success kung wala ka. Kung wala kayo ng anak natin sa buhay ko. Napapaus nga ang boses na saad pa nga nito, kaya bahagya nga ang umawa ang bibig niya.
Hindi siya nakasagot. Kasi para nga siyang nalulunod sa lalim nga ng titig sa kanya ni Primo. For years, dala ko ang sakit ng pagkawala niyo ng anak natin sa buhay ko. Dala ko yun sa konsensya ko. I was a mess, Alicia. Kung tutuusin sa layo ng narating ko, kaya kitang ipahanap kahit noon pa lang. Pero hindi ko ginawa kasi natatakot ako na baka galit ka pa rin sa akin. Kasi yung diin ng bawat salitang sinabi mo sa akin noon sa ospital parang punyal ng talim, and I can go through the pain. Again, hindi ko rin kayang makita na nasasaktan ka. Kaya kung masaya kang wala ako sa buhay mo, ayos lang sa akin. Kahit mapansakit, kesa naman patuloy kang saktan kapag kasama at nakikita mo ko. Pero mula noon pa, wala akong ibang minahal, kundi ikaw lang, Alicia. Hindi kailanman nagbagong nararamdaman ko. At kung totoo na hindi ka nagalit sa akin, then I won't lose my chances again. Kahit walang kasiguraduhan, susubukan kong pasukin ulit ang buhay mo. Dagdag nga ng lalaki. Primo, hindi mo kailangan magsinungaling sa akin tungkol sa nararamdaman mo para lang mapapayag akong tumira sa bahay mo. Gate naman ni Alicia. I may be bad at a lot of things, pero hindi ako sinungaling, Alicia. At alam mo sa sarili mo yan. Gate ng lalaki. Pero kailangan mo kong palitan sa trabaho at dalhin na lang sa ibang department? Yan bang hindi nagbagong nararamdaman, Primo? Yan bang hindi galit? Ni hindi mo ako halos kausapin sa opisina eh. At kulang na lang sungitan mo pa ako lagi. Pinalabas mo pa nga ang office table ko na akala mo ay nakakahawa ang sakit ko. Iritadong saad nga niya. Ikaw lang iniisip ko. I mean kapag nasa opisina tayo bihira kung tignan mo ko at kausapin. Halata na naiilang ka sa akin at kala ko galit ka pa rin. At ayoko naman na maapektuhan ang trabaho mo dahil lang sa ayaw mo sa boss mo. At saka pinalabas ko ang table mo. Kasi hindi ako makapag-focus sa trabaho. Kasi kapag nandun ka, wala na akong ibang gustong gawin maghapon kundi ang titigan ka na lang. Dagdag pa nga nito, kaya naramdaman niya ang nagiinit nga na magkabilang pisngi. Nagulat pa nga siya nang maramdamang hinawakan ni Primo ang magkabilang kamay niya. Napatingin siya doon, tapos ay nagangat ng tingin kaya muling nagtamang mga mata nila at nakita niya sa mata ng lalaki ang labis na sincerity. Hindi ako perpektong lalaki. Marami akong pagkukulang sa'yo. Kahit na noon pa. Pero sana naiintindihan mo na hindi ko lang ginagawa to kasi gusto kong makasama ang anak natin at gusto ko siyang pagbigyan na magkaroon ng buong pamilya. Ginagawa ko rin to kasi alam ko na hindi ako kailanman magiging buo kapag wala ka sa buhay ko. Emosyonal na saad nga nito. Agad namang may namuong luha sa mga mata ni Alicia. Dahil nga sa narinig. Pero paano kung nasasabi mo lang yan? Paano kung dumating ang araw na hindi mo naman talaga ako mabigyan ng kahit na konting oras? O kaya ang anak natin? Paano kung maulit na naman ang dati? Natatakot ako, Primo. Sa tingin ko kasi hindi ko na kayang masaktan ulit at maramdaman na hindi ako importante, na hindi ako priority. At mas natatakot ako na ganun din ang maramdaman ni Percy. Naluluha ang mata na sagot nga nito. Like I said, I learned from my mistakes. Hindi ako perpektong lalaki at hindi ako nangangako ng buhay na perpekto. Ang may papangako ko lang, gagawin ko ang makakaya ko para lagi kayong mapasaya at maibigay sa iyo ang buhay na deserve nyo. Napapaus nga ang boses na sagot nito. Kaya please Alicia, nagmamakaawa ko. Umuwi na kayo ng anak natin sa akin please. Dagdag pa nga nito. Hindi agad na nakasagot si Alicia. Bahagya pa siyang napayuko kasi sa totoo lang ay natutokso siyang pumayag na. Alam naman kasi niya sa sarili na kahit ilang beses siyang magsinungaling na nagbago na ang nararamdaman niya ay hindi iyon ang totoo. Kasi gaya ni Primo, hindi rin kainlanman nawala sa puso niya ang pagmamahal. Maya-maya pa ay marahang inangat ni Primo ang mukha niya kaya muli silang nagkatitigan ng mata sa mata. I miss you. Napapaus ang boses na saad ni Primo, tapos bumaba pa nga ang tingin nito sa labi niya.
Nakita ni Alicia kung paano nagtaas baba ang adamsapal ng lalaki na parabang natutokso itong halikan siya. Pigilan mo ko. Kasi kung hindi, baka hindi ko na rin mapigilan pa ang sarili ko na halikan ka. Nagpipigil na dagdag pa nga nito. Sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Alicia bago napatingin din sa pulang labi ng lalaki. Sobra siyang kinabahan nang makita na unti-unting yumuko si Primo at lumapit ang mukha sa kanya. Nang sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa, ay agad niyang ipinikit ang mga mata, handa nang maramdaman ulit ang halik ng lalaki pagkatapos ng maraming taon. Mama, Papa, nagkikiss po ba kayo? Naririnig nila ang tanungan ni Percy sa inaantok nga na boses pero malakas. Kaya parang bumalik bigla ang reality at mabilis nga na napalayo nga si Alicia kay Primo bago pa nga magdikit ang mga labi niya. Si Primo naman napadaing na parang nagrereklamo dahil sa nangyari. Hindi anak, halika na matulog ka na ulit. Puno ng kaba na saad nga ni Alicia bago lumapit sa anak para buhatin ito at nagmamadaling bumalik sa kwarto. Mahina na mga tawa si Primo sa nangyari bago sumunod sa mag-ina. Mukhang kasya naman pala tayong tatlo dito eh. Napapangiti nga na wika pa nga nito. Ha? Nalilitong tanong ni Alicia. Dito po kayo matutulog, Papa? Yay! Masayang wika naman ng anak nila bago pa makapag-react si Alicia. Kaya wala na rin siyang nagawa sa huli, lalo na nang humiga na rin sa kamang hinihigaan nilang mag-ina si Primo. Well, medyo masikip nga ang pwesto nila. But for some odd reasons, komportable iyon sa pakiramdam ni Alicia. Kaya naman ng gabing iyon ay magkakatabi nga silang natulog sa kama na parang isang buo at masayang pamilya na talaga. Sa mga sumunod na araw, wala pa ring ibang ginawa si Primo kung hindi ang bumawi. Pero sa puntong iyon ay hindi na lang sa anak nila ni Alicia, kung hindi kay Alicia na rin mismo. All out kasi siyang nanligaw ulit sa babae. Pilit ginagawa ang makakaya para ipakita at iparamdam ang sincerity niya para nga makuha niyang muli ang tiwala ng babae at ang matamis nitong oo. Although hindi pa pumapayag si Alicia na lumipat at tumira na nga sa bahay na nabili niya sa Cebu, ay ayos lang. Feeling naman kasi niya anytime soon ay tuluyan na niyang mapapalambot si Alicia at mapapapayag. Bukod doon ay halos araw-araw naman kung makitulog siya sa bahay ng mag-ina na magkakatabi sila at sobrang okay na yun sa kanya sa ngayon. Oo nga pala, kailan ako lilipat sa bago kong department? Balita ko may mga new hires daw ah. Kasama na ba doon ang papalit sa akin bilang sekretary mo? Tanong ni Alicia kay Primo isang araw nang ilapag nga nito ang kape sa office table ng lalaki. Bahagya namang napatingin sa kanya si Primo tapos ngumiti. Kinausap ko ulit si Vince. Sabi ko, hindi na kailangan pang gawin yun. Sagot ng lalaki. Bakit naman? Akala ko ba hindi ka makapag-focus sa trabaho na nandito ko? Tanong ni Alicia na nagtaas ng isang kilay. Hindi nga. Sagot ng lalaki at nagkibit balikat. Pero mas okay nang nandito ka. At least, pwede kitang harutin anytime. Hindi na siya nakasagot pa kasi ay biglang nagbukas ang pinto ng opisina. Tapos ay nakita niya ang dalawang janitor ng building na magkatulong sa pagbubuhat ng office table niya. Ibinalik ng mga ito ang mesa sa dati nitong pwesto. Tapos ay pumasok din sa loob ang nakangising si Vince. Tapos na ba ang LQ nyo? Natatawa na tanong pa nga nito. Tapos na bro, nasa ligawan stage na kami. Natatawa na sagot din naman ni Primo. That's good to hear. Sana isunod nyo na rin kaagad ang kasalan. Wika nga ni Vince. Kasal pa rin naman kami ah. But don't worry bro, kasi darating din kami dyan. Nakangisi na sagot nga ni Primo kaya literal na napanganga si Alicia. Hindi kasi niya mapaniwalaan na nag-uusap ng magkaibigan na parang wala lang siya doon. Excuse me pero nandito ako. Wika nga niya kaya sabay na natawa ang magkaibigan. Pagkatapos may ibalik ng office table niya sa dating pwesto,
Nagpaalam na nga rin si Vince at ang dalawang janitor, kaya muli silang naiwan doon. Oo nga pala, kausap ko si Mama sa phone nung isang araw. Wika ni Alicia, kaya agad siyang napalingon dito. Bigla niyang naalala ang mga magulang ni Primo dati, na itinuring din siyang anak at tinanggap para kay Primo kahit pa lumaki siyang ulila at hindi nanggaling sa mayamang pamilya. Kumusta na nga pala ang magulang mo? Tanong niya, kahit pa ang totoo ay medyo kinabahan siya. Kasi sa totoo lang nahihiya nga siya sa mga to dahil nga sa nagawa niya kay Primo noon. Okay naman sila. Nasabi ko sa kanila na nakita na kita at sobrang saya at excited nila. Gusto nga nilang magpunta rito para makausap ka eh. Sad pa nga ni Primo kaya mas lalo siyang kinabahan. Nabanggit ko rin sa kanila ang tungkol kay Percy. Ayos lang naman yan, hindi ba? Dagdag pa nga ng lalaki kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti at tumango. Oo naman, karapatan din naman nila na malaman ang tungkol sa apo nila. Sagot nga niya. Wait, bakit parang kinakabahan ka? It's not like ito ang unang beses na makakaharap mo sila kung sakali. Natatawang saad pa nga ni Primo. Look, kung iniisip mong galit sila sa'yo, dahil sa hindi mo pagsabi sa amin ng tungkol kay Percy, hindi okay? Kasi nung una pa lang ipinaliwanag ko na sa kanila na ako ang nagkulang at nagkamali, kaya umalis ka. Ngayon masaya sila na alam nilang nahanap na kita, na may anak na tayo. Nakangiting wika pa nga nito kaya parang nakahinga ng maluwag. Sabi nga ni Mama, wag ko na daw sayangin ang pagkakataong to na this time, kayo na ng anak natin ang gawin kong first priority. Kahit pa hindi naman niya kailangan sabihin pa yon kasi yun naman talaga ang plano ko. Malambing ang boses na dagdag pa nga nito, kaya bahagya na nga lamang natapangusa si Alicia. Magtrabaho ka na nga. Ang dami pang sinasabi, hindi na lang tapusin ang mga dapat tapusin. Wika nga niya kunwari. Kahit pa ang totoo kinikilig nga siya. Uy, nagsusungit kunwari pero kinikilig naman. Natatawa na tukso nga ni Primo sa kanya. Kaya sinimangutan nga niya ito. Alam mo, ewan ko sa'yo. Ikaw tong nangaharot kaya. Kaya wag mo nga akong sisihin kapag wala kang natapos sa trabaho. Sagot na lang niya, kaya muling napahalakhak ang lalaki. At ng araw na yon, wala nga halos natapos na trabaho si Primo kasi ay mas madalas niyang harutin si Alicia kesa sa magtrabaho talaga. Naging mas maayos at magaan pa ang mga sumunod na araw. Pagkaraan lang ng ilang linggo, ay tuluyan na ring tumiklop si Alicia sa all-out na panghaharot sa kanya ni Primo, kaya sinagot na niya ito. Aminado siya na may parte pa rin sa kanya ang natatakot, pero sa isip niya, kung patuloy siyang magpapalamon sa takot, ay walang mangyayari. Kaya bakit niya ipagkakait sa sarili niya, kay Primo, at sa anak nila, ang maging masaya at isang buong pamilya, hindi ba? Lalo pat mula nang bumalik sa buhay nila si Primo, wala naman itong ibang ginawa kung hindi iparamdam sa kanila ang pagmamahal, pag-aalaga at sincerity nito. Nang nagkabalikan sila, ay saka pinayagan ni Primo ang mga magulang na puntahan sila sa Cebu. Noong una ay kinabahan si Alicia na muling makaharap ang mga ito. Pero nang mahigpit siyang niyakap ng mga magulang, ng lalaki ay saka siya nakahinga ng maluwag. Parang hinaplos nga ng kung anong mainit na bagay ang puso niya dahil kagaya noon ay anak pa rin ang turing ng mga ito sa kanya. At nang gabi ding iyon, habang nasa isang magarbong restaurant sila at kumakain ng dinner kasama ang mga magulang ni Primo, laking gulat niya nang lumapit sa kanila ang mga musician na tumutugtog ng violin at lumuhod sa harap niya si Primo. Pero Primo, ikaw na rin naman ang nagsabi na kasal na tayo, di ba? Kaya bakit kailangan pa natin magpakasal ulit? Kinakabahan na tanong niya. Hindi magarbong kasal natin noon. Kasi ayoko na. Manggaling sa mga magulang ko ang mga kaya kong ibigay sa'yo. Alam ko naman na walang kaso sa'yo kung magarbong kasal o hindi. Pero kaya ko nang ibigay sa'yo ang lahat ng magandang bagay ngayon, Alicia. Kahit ang magandang buhay na deserve nyo ng anak natin, so please, I'm begging you, marry me again. Emosyonal at puno ng sinseridad na sagot naman ng lalaki.
Kaya naman tuluyan na siyang napaiyak habang tumatango at sumasagot ng oo. Laking tuwa naman ng mga magulang ni Primo sa nasaksihan, lalo na ang anak nila na umiyak pa habang yakap sila. Bago sila tuluyang nagpakasal, ay dinala ni Alicia si Primo sa puntod ng nawala nilang anak na si Presi. Kahit pa hindi nila alam kung babae ba talaga ito at kahit pa dugo pa lamang ito noong mawala sa kanila, ay nagpasya pa rin si Alicia na bigyan ito ng maayos, maganda at komportabling himlayan, bagay na ikinatuwa ni Primo. Sa puntong ng yumaong anak, nangako sila na hindi na ulit mabubuwag ang kanilang pamilya at pupunuin ang bawat araw na puno ng pagmamahal. Tumagal lang ng halos 1 buwan ang preparasyon ng kasal nila. Ang dami kasing binayaran ni Primo para madaliin ang lahat, kasi nga kahit sabihing kasal na sila noon, ay hindi na siya makapaghintay na muling mapakasalan ang babaeng mahal niya sa simbahan, at naging magarbo at maganda ang kinalabasan ng kasal nila. Sobrang daming imbitado, mga kaibigan, kamag-anak, pamilya at karamihan sa mga iyon ay hindi nga kilala ni Alicia, at ang araw na iyon ay napuno ng labis na saya at pagmamahal. At syempre, hindi rin naging madali ang buhay mag-asawa nila, pero wala naman silang hindi kinakaya. Tila mas tumibay pa ang pagsasamahan nila bilang isang pamilya. Nang pagkatapos lang ng mahigit 1 taon, ay nabiyayaan nga ulit sila. Nakakatuwa nga dahil kambal na naman ang nabuo nila. Isang babae na pinangalanan nilang Allison at lalaki na pinangalanan naman nilang Alistair. Sa kasalukuyan, masaya at maayos naman ang lahat. Naging hadlang man ang tadhana at mga maling desisyon sa buhay nila, pero tadhana rin ang gumawa ng paraan para muling mangpatuloy ang kwentong pagmamahalan nila na pansamantalang nahinto sa maraming mga taon. Pero ang mahalaga naman ay may natutunan sila sa mga maling desisyong iyon, mga aral na alam nilang dadalhin at magagamit nilang pareho sa mga pagsubok na haharapin pa nilang magkasama. Simple man ang naging kwento, tiyak na kapupulutan naman ito ng maraming magagandang aral, at sana kagaya nila ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Alicia at Primo. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau,
Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily,
Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia,
Fe Navarez, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.